Good evening po sa inyong lahat. Kanina hong hapon ako'y papunta ng Quiapo. Meron ako na para magmisa. May nakasalubong ako at ang sabi lang niya sa akin, Father, mag-iingat ka. Bakit ho? Biyernes ngayon. Magka-Quiapo nga ako. Mag-iingat ka. Bakit nga? Atrese ngayon. Ano naman? Friday the 13th. Parang hindi tayo nagsisimba. Friday the 13th. Pero huwag niyong kalilimutan, payday Friday din ngayon. Kaya para sa iba, hindi malas ito. Buenas ito. Pero kagaya ng aking nabanggit kanina, kami pong mga pari dito sa Archdiocese of Manila, kasama ng ating bawat barangay dito sa Liberisa, ay tunay na pinalungkot ng araw na ito sa ating balita ng pagpanaw ng ating dating kura paroko, Father Doji. Kagabi po ito bago maghating gabi, pagkatapos ng isang taong mahigit na kondisyon niya. Sabihin natin paghihirap sa kanyang kondisyon, siya'y tuluyan ng pinalaya ng Panginoon sa paghihirap na ito. Kaya isang kapatid para sa amin ang nawala bilang pari. Hindi lamang pastol ninyo, siya'y ating naging kapatid din dito kahit sa inyo, lalo na sa maikling panahon. Kaya hindi natin masasabi talaga ang kaninang umaga, nagmisa naman ako sa Bangko Sentral, yung ating pong kapatid din doon, si Sister Liz. Namatayan din siya ng kapatid noong pong nakaraang araw din. Kaya yung ating sakristan kanina, kasama ko sa Quiapo, sabi ko, ilan ba kayo magkakapatid? Solo lang po ako. Para sa mga may kapatid, naalala ko nung kami bata, nung 3 pa lang kaming magkakapatid sa Bacood, sa Santa Mesa, alam niyo po kaming 3 ay mga floor manager sa bahay namin nung bata kami. Alam niyo yung floor manager, tutulog sa sahig, no? Uso pa noon yun, no? Yung kahoy pa yung sahig natin, no? So kami magkakapatid, natutulog kami sa sahig. Pero galit na galit ang nanay ko sa amin madalas dahil kaming magkakapatid bago matulog, meron kaming seremonyas. Ang seremonyas namin, nag-aaway-away muna kami bago matulog. No? At anong pinag-aawayan namin? Teritoryo. Ganon tayo nun, di ba? Huwag kang didikit sa akin, huwag kang lalagpas dito. Meron kami nun na bondong, batawagin yun, yung Jollibee, hotdog na unan, nilalagay namin sa pagitan yan, huwag kang didikit, huwag kang lalagpas. Away kami ng away. Sabi ng nanay ko, bago matulog, away kayo ng away. Pero habang natutulog kayo, magkakayakap naman kayo. Ganyan kayo magkakapatid. Ayaw nating makukuha ang sa atin. Hiwa-hiwalay. Pero darating ang araw, hahanapin natin yon. Babalikan natin yon. At siguro sasabihin natin, sana pala noon, nung pwede pa, nagdikit-dikit kami. Nagsama-sama kami. Alam niyo sa ating unang pagbasa, ito ang bunga ng kasalanang ginawa ni Solomon. Kaya nahati yung bayang binuo ng Diyos. Ang hilaga ay napunta sa Israel. Ang kanluran ay napunta sa Huda. Ito ang parusa ng Diyos na alala ho ninyo sa nagdaang araw. Dahil nagkaroon ng maraming asawa si Solomon, gumawa ng Diyos-Diyosan. Anong sabi ng Panginoon sa kanya? Kukunin ko ang iyong kaharian. Pero hindi ko muna gagawin yon sa ngalan ng iyong ama na si David. At eto na nga ang bunga. Nagkawatak-watak sila. Bakit? Dahil sa pag-aaway nila, dahil sa kataksilan ng kanilang hari. Ang bayan ang nagdusa. Kaya nga ho tayo bilang mga magulang, bilang mga leaders, bilang mga nakatatanda, hindi lang natin ito iniisip para sa sarili natin, kundi sino yung ating susunod. Sino yung mga nasa ilalim natin. Pwedeng sila ang magmana. Pwedeng sila ang tumanggap ng kapalit ng ating maling ginawa.
Pero hindi sumuko ang Diyos sa pagkakasala ng tao. Kaya meron tayong Kristo. Dumating si Kristo para tanggalin ang pader na humahati sa Israel, sa Huda. Para pagbuuin ulit, pagsamahin ang kanyang bayang sinira ng kasalanan. At ano daw po ang sikreto? Sabi sa ating ebanghelyo ngayon, pinagaling ni Kristo itong lalaking pipi at utal at bingi. At paano niya ito pinagaling? Sa isang makapangyarihang salita. Anong salita? Ephata. Ibig sabihin, mabuksan. Be open. Yun ang sikreto ng pagkakaisa kahit may pagkakaiba-iba. Napakaganda hong makita muli ang ating mga barangay leaders na nandito sa atin ngayong gabi. Salamat po sa oras. Salamat sa pagkakataon. Napakasarap, napakagandang tignan. Hindi lamang po ako ito for sure. Kung meron mang unang natutuwa, ay ang ating Panginoon na tumawag, pumili sa atin. Pero ang gusto ng Diyos, huwag nating paghariin yung pagkakaiba-iba natin. Ang paghariin natin ay ang pagkakaisa natin. Ngayon baka sabihin ninyo, paano magkakaisa? Iba ang gusto ng barangay na ito. Iba ang gusto ng leader na ito. Iba ang pananaw ng mga leader na ito. Iba ang paniniwala ng barangay na ito. Huwag ko kayo mag-alala, hindi tayo magkakatulad-tulad lagi. Siyempre, iba ang kakayanan ng isa, iba ang talino ng isa, pero hindi ibig sabihin nun, hindi pwedeng magkaisa. Kaya nga meron tayong sinasabi na unity in diversity. Pag sinabing pagkakaisa, hindi ibig sabihin pagkakatulad. At napakaganda hong paalala ng ebanghelyo natin ngayon. Ano ang magiging susi sa pagkakaisa kung hindi pagkakatulad? Pagiging bukas. Kaya itong sinabi ni Kristo, para sa atin ito, sa simbahan at sa pamayanan, be open. Maging bukas tayo sa isa't isa. Huwag natin tignan ang ating mga kasama. Huwag natin tignan ng iba bilang kalaban, bilang kakompetensya. Sila'y ituring nating kapatid. Kapatid, bilang mga anak ng Diyos. Ito sana ang ating ipagdasal sa gabing ito, sa ating pagsasama na ito. Na sana kahit meron tayong pagkakaiba-iba, maging bukas lang tayo sa katotohanan na meron tayong kanya-kanyang kakayahan. Meron tayong kanya-kanyang talento, katalinuhan, kaalaman. At huwag nating ipagdadamot yon. O huwag mong ipakita na tutuwa ako Kapag December, di ba, nagpag-piesta, meron tayong contest, no? Yung ating pong arko, parol, doon lang ako kinakabahan, Pero awa ng Diyos, wala pa naman ako naririnig na nag-away-away, na nagtalo-talo. Huwag mong padadaanin, baka makita yung idea natin, kopyahin. Huwag mong pakikita, baka maunahan pa tayo, sila ang manalo. Pero masarap sigurong makitang baka kailangan nyo nito. Mukhang dapat gandahan nyo yun. Mga kapatid, itong pagtitipon ng ating mga barangay leaders ngayong gabi dito sa ating simbahan ay hindi po ginusto ko at hindi po ginusto lamang ng ating pamunuan ng simbahan. Ito marahil at paniwalaan natin ay kalooban ng Diyos para sa bayan ng Leberisa. Dahil nagkakaisa naman po tayo sa ating pare-parehong hangarin. Paglingkuran ang bayang ito. Maglingkod. At pag sinabing maglingkod tayo, hindi ayon sa plano at gusto at kaya natin. Maglingkod tayo sa tulong ng Diyos para sa Diyos. Dahil tandaan natin, ang paglilingkod natin sa barangay may hangganan. Pero ang maglingkod tayo sa Diyos, dapat pinapangarap, pinaplano yan hanggang dulo, hanggang huli. Sa pagpapatuloy na misa natin, mga kapatid, huwag kayong mag-alala. Hindi man ngayon at dito, walang masasayang
sa ginagawa ninyong paglilingkod, pagtulong sa inyong mga kabarangay, sa inyong komunidad bilang kapatid. Isang araw, gagantimpalaan kayo ng Diyos, hindi dahil kayo ang pinakamatalinong kapatid, hindi dahil kayo ang pinakamatalinong lingkod, hindi dahil kayo ang pinakamabait at mayamang kapatid. Isang araw, gagantimpalaan kayo ng Diyos sa pagsisikap ninyong maging tapat na lingkod at mabuting kapatid. Amen.